Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Napakasakit pa rin. Hanggang ngayon po, blanco pa rin kami. Ayaw namin po ng tulong. Gusto namin justice po. Siya ang lalaki sa viral video na humarang sa pinto ng classroom para pigilan ng gunman na nagpupumilit pumasok. Nabaril siya sa huli. Sabi, Active shooting. Okay. So, pag tiningnan nyo yung news, tiningnan nyo yung news or nakinig kayo sa radyo or nanood kayo sa YouTube, puro shooting incident. Pero ang technical term po talaga niyan is active shooting. Ayan po ang tinerm dyan nung mga nangyayari sa ibang lugar. Yung mga estudyante rin na Hello po mga friends, mga gets. Blessed day to each and every one of you, especially sa ating mga bossing dyan. By the way po, my name is Kuya Che and welcome to Che's Corner. Ayan. So, for today's reaction content, kagaya ng na-promise namin sa aming video shorts sa YouTube, ayan po, na magbibigay po si Kuya Che ng kanyang reaction sa nangyaring active shooting sa isang schools dyan sa Eastern Visayas. Sana correct ako. Eastern Visayas. Yan, Leyte area, Tacloban area. Okay? I just do not like to mention the name of the school. Ayoko po. Basta totoo naman na may nangyaring active shooting dyan sa ating public school, one of the public schools in Eastern Visayas. Alright, so pasensya na kayo guys at naka short sleeves po ako ngayon na ni-recycle ko po ito kasi polo ko po ito, office polo ko po ito noon hindi ko na siya ginagamit kasi hindi na nga ako nag-office, hindi na ako nagti-teach, at saka medyo mainit dito sa amin, lalo na dito sa mini studio ko na ito or recording room ko na ito. Kanya pinutol ko po yung manggas niya. Ayan, medyo I feel good right now kasi presko na siya, Alright, so sige, bago ang lahat mga bossing, intro muna tayo. Sige. Sa Che's Corner tayo magsama-sama, liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot, pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Che's Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Hello guys and welcome back to my channel, Che's Corner. Ako naman po si Kuya Che at sa reaction content na ito na gagawin natin ngayon ay tayo po ay mag-uusap patungkol sa nangyari sa recently incident
Opo, na nangyari sa isang school, ano po, yung tinatawag nating active shooting. Ayan, na involved po dito yung mga estudyante na considered to be minors. Opo. So, ano na po yung nangyari sa kanila? Ayan. So, yung isa ata na filean daw ng kaso, ano po, yung 15 years old, ano po. Oo, baka magtanong po kayo, bakit na filean ng kaso, Kuya Che, 15 years old lang naman. Opo, meron po tayong mga ganun, ano po. First of all, let us first know na meron po tayong definition kung kailan ba yung isang tao ay minor or hindi na minor. So, according sa batas, check nyo po sa Republic Act 9344, ano po, yung Juvenile Justice Welfare Act. Baka may nakalagay pong definition doon kung ano yung definition ng ano ang legal age at ano yung considered minor. Well, siguro marami namang nakakaalam na yung considered minor is under 18. And pag 18 and above na po ay legal age na po siya, di ba po? Okay, marami pong nakakaalam na niyan, ano. Now, ang tanong, Kuya Che, bakit po na filean ng kaso yung isang active shooter, yung matanda, yung 15 years old, ano po? Well, meron po tayong tinatawag na pwede bang filean na ng kaso? Sa tingin ko, pwede na pong filean ng kaso, ano po, kagaya ng ginawa nila, ano? Sabi sa news na finailan na daw ata ng kaso yung older minor, yung 15 years old. So, sa tingin ko pwede naman kasi meron po tayong sinasabi na kahit under 18 siya, 17, 16, 15, pero with discernment, yun po yung technical term, ano? Ibig sabihin, alam niya kung ano yung ginagawa niya. So, that is, I think, is already one ticket, ano po, that will lead to the filing of the case to that boy. So, kawawa talaga, no? Yan, mamaya pag-usapan natin kung bakit may mga ganyang mga bata, ano po. Hindi lang yan nangyayari dito sa atin, sa ating country, ano po, sa ibang bansa rin. Actually, sa ibang bansa nagsimula yan eh. Opo. So, mamaya pag-usapan natin kung ano ang root cause niyan. Bakit na mo-motivate itong mga bata na gumawa ng mga maladaptive behavior na ito. Ayan. Alright. Natatawa ako, mga bossing, kasi kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ko pala na-record. Kaya ako, siguro mga 20 minutes na ata ako nagsasalita nung nalaman ko na hindi pala siya naka-record. Kaya, ayan, back to zero. Masarap na sana yung sinasabi ko kanina. Ako, comedy na naman ako dito ngayon. Anyways, pero let's go to the good side. Ano po? First of all, I like to say congratulations to the Philippine National Police. Under 2 minutes, naka-react po sila sa insidente at na-neutralize nila po. Okay? So, magandang bagay po yun para sa ating PNP. So, congratulations, sirs and ma'am, for a job well done. Okay, looking forward for improved way on how to respond to any emergency. Pero so far, thank you na rin po. Talagang big accomplishment or achievements na po ito para sa PNP. Imagine under 2 minutes. Mabilis na yun. Para sa akin, mabilis na yun. Okay, yung sinasabi naming time in motion. Ano po? Sa pagresponde. Ayan. Yan ang mga technical terms sa criminology. Okay, so yan. Talagang
nakaka-relate talaga ako dito sa story na ito or sa incident na ito. Okay? Kasi ako po ay naging chief security din po ako sa isang school. Ano po. Ayan. At the only sad thing there, mga friends, mga bossing, is that yung ugali natin Pinoy, dito na naman po tayo, Pinoy mentality. Siguro kayo, alam nyo na rin ito. Yung pagiging reactive natin, ano ba itong reactive? Yung bang, kung kailan meron ng nangyari, kung kailan meron ng nasampulan na tayo, saka pa tayo gagawa ng paraan. Okay? Natatawa nga ako nung after nung incident na yon, nung umuwi yung anak ko, sinabihan kaagad niya yung nanay niya na, alam niyo ba, mami, sabi niya, mga 8 plus or 9 plus na daw ata siya nakapasok doon kasi marami pang estudyante na nasa labas ng school na chine-check yung mga bag nila, there you go. Sabi ko, kung kailan nangyari na saka pa gagawa ng aksyon. Hindi ba nila alam nung pag yung ganun ang ginawa nila tapos hinayaan nilang maraming estudyante pa ang nasa labas ng school na parang saan-saan na lang pag sa labas ng school, usually malapit sa daanan. Di ba nila alam na meron ding danger, possible danger, high risk din po yun. Lalong-lalo na pag hindi makontrol yung pila, yung crowd yun yung crowd, guys, kung pag-uusapan yung experience ko po, ako, tinatayuan ako ng balahibo dyan pag yung lalong-lalo na pag estudyante, tapos naging parang it turns into a crowd. Naku, pag merong isang bagay lang na nangyari na hindi maganda dyan sa area nila, crisis na yan kaagad iba dyan, tatakbo-takbo yan, mamaya, dahil sa panic, nabundol tuloy ng sasakyan. Huwag naman sana. So, yun. Another trouble na naman yun. Double na naman ang problema natin dyan. So, katawa-tawa tayo dyan. So, dapat sana, palitan na natin itong attitude or behavior natin na reactive tayo. Ako, modesty aside po, mga bossing. Modesty aside. Di po tayo parang hambog dito. Modesty aside. Talagang pag kayo ay security guard, security personnel, or if you're a safety officer, para kayo diyang manghuhula dapat parang manghula tayo dyan, mga guys, mga kapwa ko security guard, security personnel, or security managers, safety managers, or safety officers. Kasi dapat natin makita yung future, yung possible na anong mangyari. Okay? Tapos kung dapat analyze natin, i-assess natin ito Ano ba ang possible na mangyayari sa area natin? Dapat i-identify natin yung mga possible incident that will happen in the future. Wag naman sana. Pero at least marunong tayong mag-identify, and after identifying that situation, crisis, incident, or whatsoever, ay gawa na natin ang plano yan. Okay, so ayun. So nasabi ko ba sa inyo, guys, na kung
na bakit incline tayo dito sa mga ganito or relate ako dito sa mga ganitong mga incident na ito. Kasi po, aside from being a security personnel, opo, naging advisor din po tayo sa master's thesis, ano po. So, yung estudyante ko dito sa master's, pinili niya po ako na maging advisor niya sa kanyang thesis. So, yung thesis niya is all about security procedures and protocols. So, nagtulungan kami at bumuo kami ng research niya or libro niya or thesis niya. Ayan, nakagraduate na po siya. I think taas na ata ranggo nun sa isang university. So, my shout out to that guy. Okay, to sir. Shout out po sa inyo, and I hope you are doing good right now as a teacher, as a professor, and keep up the good work as well. And sige, kung magkita tayo, di magkita tayo. Joke lang. Anyways, ayan. At saka dahil po dyan, mga bossing, natutunan po natin magsulat ng isang school-based disaster risk reduction management manual. Sa matter of fact, kinuha pa ata hiningi nung isang accreditor, nung nag-accredit sa office namin, nung nag-ISO kami, at saka nag-accreditation, kumbaga sa yan. Kasi yung mga schools, guys, nagpapa-accredit din po yan. Opo, para sa level up ng kanilang educational status. Ano po? Yan. Yung sinasabi nilang mga services. Okay? Importante din po yung magpa-accredit po kayo. Kasi nakakatulong sa mga estudyante yan. Oo. Kasi pag yung mga estudyante ay nag-graduate sa isang school na accredited, nakakatulong yan as parang pogi points na rin po sa kanila kung maghahanap sila ng trabaho. Opo, yan po yung alam ko sa yung ang purpose ng accreditation. Ano po. Alright, so let's go now to the main agenda of our reaction content. Ano po. So on the part of that school, okay, sana, okay, ito suggestion ko lang po. Hindi po ako nagtuturo, hindi po ako nagle-lecture dito. Nagsasuggest lang po ako, at saka sinishare ko lang po sa inyo yung ginagawa ko nung ako ay nasa security pa, Opo, yan. Unang-una, yung mga natutunan ko sa trainings, hindi po akin dito, natutunan ko lang po ito sa mga trainings. Opo. Unang-una, okay, I am talking about to the person in charge sa isang, okay, ang point of reference natin dito ngayon, tama ba? Okay, ay yung school, po, kasi doon po ako galing. Yun po yung na-experience ko na work ko po, po. Alright, so pagdating naman sa sino yung in charge sa school na yon when it comes to safety and security, dapat pag halimbawa nakatanggap po kayo ng letter stating thereat that you will become the school in charge for emergency or disaster risk reduction management in charge, okay, sa school, ang gagawin po natin ay, well, of course, dapat mag-research po tayo kung wala pa pong mga trainings na ino-offer para sa inyo po, po. So magre-research po kayo. So ano ba ang first thing to do? Okay, now, kung kayo po ang na-appoint dyan,
ay dapat po alamin nyo kung ano yung magiging trabaho nyo. Okay. Ano ba ang trabaho ng safety officer? Ano ba ang trabaho ng security officer? Ano ba ang trabaho ng school-based disaster risk reduction response manager? Ayan. So, dapat alamin nyo muna po kung ano yung job description yan. Yung mga ganun na yan. Para hindi po kayo mahilom, hindi po tayo malito, ano. Kasi baka mamaya, dire-diretso kayo sa kung ano yung pinaggagawa niyo na naging hindi siya related tuloy sa inyong job description. Opo, dapat humingi po kayo ng list kung ano ba ang dapat na gagawin nyo. Karamihan kasi guys, per experience karamihan kasi sa mga, especially dito sa Pilipinas, especially sa mga public schools, ayan, meron nag-a-appoint na wala pa masyadong knowledge and training sa kung ano yung ginagawa. So, pag ganun, dapat pag nakatanggap po kayo, self-action na lang po. Unang-una, alamin nyo po kung ano ang nature ng work na yan. Okay, now, pag alam nyo na po, dyan na po ngayon kayo magi-start kung ano yung gagawin nyo. Alright? Yan. So, the first thing to do is that you will have to assess first yung area nyo. Ano po? Sino ba ang binibigyan nyo ng serbisyo? Okay? At paano nyo gagawin yung inyong trabaho as a emergency responder or disaster risk reduction management manager. Ayan. So, in my case, ang ginawa ko, nag-research ako, tapos, I arrived on something na ang una-una pala, dapat gumawa tayo ng planning. Okay? Planning. Siyempre, magsulat. Okay? In matrix form. Okay? Yung mga action plan. Mga ganon. So, alam niyo naman. So, dapat alamin niyo kung anong nilalaman ng action plan, di ba? So, meron yun dyan. Usually, in matrix form. Example lang ha. Guys, mga bossing, disclaimer lang. Hindi po perfect ang isi-share ko po sa inyo. Pero at least, kung sa idea lang naman, sa tingin ko, meron din po kayong mapupulot na idea. Especially kung kayo ay nag-i-start pa po. Ayan. So, going back to our topic. Ayan. So, first of all, gawa muna kayo ng plan or action plan. Ayan. So, alamin nyo po muna, So, by the way, ano po mo yung nilalaman na action plan? Yan. Ang laman po niyan, unang-una, matrix form po yan. Opo. Tapos, meron kayong ilalagay na mga identifiers. Mga ganon. Example, activity, matrix number 1, space number 1, mga ganon. Activity. Tapos objective, tapos people involved. Ayan, mga ganon. Tapos time. Tapos sino ba kung meron bang mga materials, lalagay yung materials. Kung merong mga taong involved or resource speaker, yan dyan, lagay yan dyan. Tapos, yung pinaka-importante sa lahat, budget. O yun, ilalagay yan doon. Dapat meron po kayong mga, ang tawag dito,
na ipakitang budget kung magkano ang gastos dyan sa inyong action plan. Okay, alright. So, kung alam nyo na, kung nagawa nyo na po ito, yan, alam nyo na po paano gumawa ng mga action plan. Alam nyo po, marami tayong matututunan dito pag kayo naging security or safety managers. Ayan. Kasi matutunan nyo pong gumawa ng mga memorandum, mga letter of invitation, mga ganun. Matututo po kayong magsulat ng mga communication letters, kumbaga. Ayan. Ako po noon, wala pa pong chat GPT noon, mga friends, mga bossing. Talagang utak ang gagamitin pag halimbawa gusto mong mag-request. Sa amin, sabihin ko na, it is a government operated school, ayoko na magbasa doon lang, hanggang doon na lang. So, alam niyo naman ang gobyerno, sa proseso ng gobyerno, pag tayo ay nag-request, itong funny thing sa atin, kung para sa kanila, ang bilis. Joke lang. Ayoko na pong mag-negative reaction talaga. Anyways, so, yon. Ang dami niyan. Tapos, halimbawa, pag stricto pa yung ina-addressan mo na kung saan ka magre-request, mali-mali pa yung mga letter mo, babalik sa'yo eh. Oo. Sa akin, nangyari sa akin, di naman ako English teacher, di naman ako magaling sa English, talagang from scratch, from zero. By the way, I would like to make this shout out sa aking mga mentor noon, I will not mention your name. Pero thank you talaga, at dahil sa inyo, binigyan niyo po ako ng chance, okay? You gave your trust and confidence po sa akin. Tayo naman, worker tayo. Ako, pag trabaho talaga. Okay? Ayan. So, ayun. Talagang mahirap, pero masaya rin ako on the other side of the story. Kasi marami akong natutunan. Marami din ako mga trainings na napuntahan, and at least ngayon nandito ako at very very confident to share to you. Hindi lang talaga perfect yung hindi lang talaga technically on the point yung step by step. Hindi, kung ano lang po yung nasa isip ko, yun lang po yung share. Kasi po tinatamad na rin ako mag-chat GPT gustong-gusto ko na magsalita in front of the camera. Kasi talagang, alam niyo po, yung mga fears ko, number one na ito, yung mga magsalita publicly, in camera. Yan, one of my fears po ito. And I just come to learn na face your fears daw, di ba? Ginawa ko ito. Nag-YouTube tayo para face your fears daw eh. Ito yung mga one of my fears. Pero ngayon I am trying to overcome it. Ayan po. So, yun. Pag marunong na po kayong maggawa ng mga letters at saka yung mga action plan, yan, mga ganyan, recommendations, mga ganon. Yan, memorandum, ayan, alam, dyan, natutunan ko talaga yan. Anong pagkakaiba ng memorandum sa information letter, sa communication letter, invitation letter, etc. Yan. So, marami akong natutunan dyan. Salamat po sa mga bigay sa akin ng opportunity na matutunan ito. Alright, so pagkatapos nun, ay i-identify nyo kung ano na yung mga common na nangyayari sa atin or sa workplace nyo. Halimbawa, ano-ano ba yung mga alam natin? Doon lang muna tayo sa basic. Huwag na po tayo magpapunta doon sa highly technical. Yung mga komplikado, huwag muna tayo doon sa mga komplikadong bagay. Dito muna tayo sa basic. Ayan. Basic, number 1,
Oh, fire incident. Okay. Ito, posible nangyayari ito. Ano po? So, ano ngayon ang gagawin mo para ma-reduce mo yung injuries or let's say para maiwasan yung loss of lives habang may sunog sa area of your responsibility? Ayan. So, anong gagawin? So, dapat research na naman. Pag wala pang training, medyo walang budget yung matagal yung budget sa inyong workplace or medyo matumal yung MOOE ba yan? Tawag dyan. Ayan, mga ganon na hindi pa ma-share kahit paano yung mga MOOE na yan. Gawa na po kayo ng paraan. Okay? Dapat pag tayo if we work, talagang magtrabaho tayo. Kung halimbawa walang resources yung ating opisina at mahal natin yung trabaho natin, we do it with passion, kumbaga. Tayo na po ang gumawa ng paraan. Opo. So pag wala rin ganun, research na naman ulit. Okay, so response procedures, alamin kung paano. Ayan. So, pag fire incident, ano ang mga dapat na kailangan? Okay, number 1, evacuation protocol. Yun talaga. Ano po? Evacuation procedures and protocols. Yan. So, pag sunog, dapat systematically na maka-evacuate yung occupants sa loob ng lugar or school. Okay? Ngayon, pag sinabi nating evacuation, dapat maintindihan natin yung route of evacuation or yung daanan. At alamin natin ang risk sa mga dadaanan. Ano ibig sabihin, Kuya Che, ng risk? Yung bang tingnan mo yung daanan kung talaga bang freeway siya and safe for passage or safe na makadaan yung mga occupants or mga estudyante. Walang harang, walang mga matutulis na bagay na possible matapakan. Ayan po. So, dapat i-inspect talaga yan periodically. Okay? Ng ating manager. Okay? Ayan po. Tapos, alamin natin, alam nyo ba, pag evacuation, ano ang usually na nangyayari? Yung mga talagang pagminalas, kahit mag-evacuate na lang, may nangyayari pa na masamang pangyayari. Yun po yung tinatawag natin na stampede. Ayan. So, paano maiwasan yung stampede? Alright? So, sa mga building po, especially mga old buildings, po, hindi ko naman sinasabi lahat, pero yung mga, especially yung mga old buildings, ewan ko nga, baka may bago pa dyan, hindi po nakasunod sa standard ng paggawa ng building, especially itong related sa evacuation. Gaya na lang ng standard size ng hagdanan. Ayan po. So, as a manager, yan, medyo mag-mathematics at mag-physics tayo dyan, mga sir, mga ma'am, we will have to measure kung ano yung measurement ng inyong hagdanan. Kasi yung measurement ng inyong hagdanan, dyan nyo rin ma-identify yung mga positioning kung paano mag-evacuate yung inyong mga occupants. Example,
pag medyo wider yung sobra naman sa standards yung laki ng hagdanan na yun, ano po, pwede mas maganda pag malaki, ano. Pag medyo malaki siya, sumobra sa standard, ewan ko ba kung mapipirmahan ba ng engineer yan. Dapat kasi sumusunod. Pero, granting, merong mga ganun. So, dyan niyo po malalaman kung ilang lines ba ang pwede nyong gagawin when it comes to evacuation. Evacuation, motion yan eh. Galaw yan eh. O, di ba? Meron akong videos about motion. Grade 11, matatag curriculum po. Tingnan nyo na lang po mga bossing. Okay? Kasi ang lahat ng bagay, dapat maintindihan natin yung motion. Ano po, kasi yan, yung motion kasi, pag naintindihan natin at napag-aralan natin, may safety rin dyan. Opo. So, yon, alamin natin yun, mga size na yon, ano po. So, doon natin malalaman kung ilan tao ba or ilang lines ba ang pwedeng dumaan dyan sa hagdanan na yan para maiwasan yung stampede. Kawawa, especially pag elementary, naku, kawawa, bata pa. Ano po, anak pa yan ng Diyos, mga bata, ano, mahal na mahal pa yan ng Diyos. So, mahalin din natin kasi minahal ng Diyos yan eh. So, dapat mahal din, mas mahal din sana natin itong mga bata. At saka, talagang panindigan natin yung sinabi ni Gato Rizal na itong mga kabataan na ito yung pag-asa ng ating bayan. Although, hindi ko alam kung dumating na ba sila, pero sana magdasal tayo na dumating na sila para naman mapalitan yung maleta. Joke. Alright, so, ayun. So, alamin natin yung evacuation route and of course, yung evacuation area. Ayan. Sa evacuation area naman, hindi po pwedeng dapat bigger. Ito, espasyo ito, malaking space ito. Diba? Malaking space ito. So, pwede dito sila stay. Dito natin sila ilalagay. Hindi po ganon. Yung evacuation area po, mga bossing, dapat tingnan nyo rin po yung evacuation area. Baka mamaya merong mga bagay-bagay na connected dyan. Hindi nyo ba alam na merong fire, may actual fire incident. Tapos nag-evacuate na yung mga tao, mga occupants. Pagdating nila doon sa evacuation area, sa clear space, wide space, ay meron pang mga nag-evacuate, meron doon, medyo malayo-layo na rin sila sa building, Ang nangyari, yung bang exit stairs or ladder na makikita natin, yung bakal, inahulog yun. Bakal yun eh. Tapos, nasa taas. So, meaning to say, yung drop velocity noon or yung speed noon, mabilis. Tayo ba naman kung tamaan tayo ng bakal na yun? Kung nakita nyo yung hagdanan na gawa sa bakal. O, diba? Disgrasya din yun. So, dapat yan, alamin yan natin. Kung pwede nga, kung may budget pa talaga dapat pinturahan yung pavement. Yan, yung mga dapat may mga arrows kung saan papunta para kahit paano, kung halimbawa, alam nyo guys, pag ating gawing equation yung mga ito yung behavior ng mga tao pag merong insidente, talagang panic is over than common sense. May ganun talaga. Oo, pag nauna yung panic, ayan, although may adrenaline yan, yung panic, tumataas ang adrenaline yan. Pero yung common sense, wala. Naku, delikado din po yun. So yun, alright, now, pag nalaman natin, gawa natin ng procedures and protocols. Ayan po. Next,
Ayan. Ang next is ang walang kamatayang earthquake drill. Oh, yan. Or earthquake incident. So, yun. So, alamin natin kung ano ang effect ng earthquake. Kung mag-earthquake, ano ba yung effect? Okay? So, sundin natin yung itinuturo sa atin ng mga expert, ano? Yung mga from the Office of Civil Defense, from the Office of PBOX, mga ganon. Kasi usually sila yung nagte-training or nagbibigay ng awareness, ano, when it comes to earthquake, mga volcanic eruption, volcanic activities, something like that, seismology, mga ganon. Ayan. So, sila ang nagbibigay ng awareness and training. So, maniwala tayo sa kanila, guys, kasi trained dito sila. Siguro karamihan dito sa mga personnel na ito galing ng civil defense, mga PBOX, etc. ay nag-training ata to sa Japan. Oo. So, yan. Pag sinabi natin Japan, okay tayo dyan kasi dyan talaga maraming nangyayari. Pag earthquake ang pag-usapan, pag tsunami ang pag-usapan, Japan. So, yan. Na-training ata ito sila sa Japan. So, maniniwala tayo dyan. Ayan. So, yun. Si Sir naman, na manager ng school in relation to emergency or disaster, mag-coordinate. Ayan, para mabigyan ng sapat na awareness or baka mabigyan ka ng personal training, sir, kung paano. Tapos, gawan mo yan from there on, gawan mo na ng protocol, procedures and protocol, especially on evacuation. What to do during earthquake, what to do after earthquake, and what to do when you are already in the evacuation area. Ayan po, may tao. Okay, so wala. Ayan, so yun po ang gagawin. Tapos next, okay, tapos ng fire, ayan, meron tayong, okay, to cut the story short, meron tayong mga pag-eskwelahan yan, dapat matuto kayo ng crowd control. Kasi yan, eskwelahan. Hindi nyo ba alam, guys, mga bossing, na ako, sa pagbabasa-basa ko, yung mga trouble na yun, mga rumble na yun sa eskwelahan, kasi involved yung mga minors dito, mga hot pa kasi ito, ang curiosity level nitong mga bata na ito nasa edad 12 to 17, 18. Naku, talagang very very curious yan. Tapos pag curious yan, naku, more than 80% ginagawa talaga yan. Opo. O yan. Ito talaga yung mga critical age, Opo. So, yung sinabi ko kanina na hindi nyo ba alam na itong mga activity ng mga youngsters na ito ay seasonal din. Yung mga rumble, seasonal yan. Opo, ang mga bullying, yan, di ako sure. Pero yung bullying talagang nangyayari yan. Yan mga ganun. Pero sige lang, I think yung bullying, ibigay na lang natin yan sa principal at sa guidance counselor. Ayan. Sila nang magpa-project dyan kasi medyo sakit ulo na po kayo, sir, ma'am, kung kayo ay manager ng emergency at disaster sa school. Okay, yon. Yung pala mga ganun, ako, sakit ulo na yan. Opo. Ayan. So, ang next dyan is that fire, earthquake, tsunami, crowd control, eto na, active shooting. Okay, so pag tiningnan nyo yung news, tiningnan nyo yung news or nakinig kayo sa radyo or nanood kayo sa YouTube, puro shooting incident.
Ano po? Pero ang technical term po talaga niyan is active shooting. Ayan po ang tinerm dyan nung mga nangyayari sa ibang lugar. Yung mga estudyante rin na pumapasok sa eskwela basta na lang namamaril. O yun. So yun dapat ang gagawin, mga procedures and protocol. Well, of course, dapat gumawa rin kayo or kung meron man, revisit your school's procedures and protocols about entering and leaving the school campus. Ayan. So, dapat may mga protocols din kayo dyan. Opo, yung mga gamit ng eskwelahan, gagawan nyo po ng procedure yan kung paano papasok yan at paano lalabas yan sa school campus nyo po. Yan, gawan nyo yan ng procedures and protocols. Yan, mga ganon. Tapos, wag nyo pong kalimutan yung mga linkages. Alam nyo po ba yung linkages? Yung mga connection. Dapat gagawa po kayo ng connection. Kanino? O yan, dapat makipag-ugnayan po kayo sa police, sa military, sa Philippine Coast Guard, yan, mga pagbaha, mga ganun. Mga rescue, sa Bureau of Fire, yan, mga ganon, sa COD, Civil Defense, Office of the Civil Defense, ayan, and other related government agencies. Okay? O kung merong private or NGO na related at handang tumulong sa inyo, pwede po yan. Yan. Kasi ito po ang nagbibigay ng trainings. Okay? Kung yung NGO, ang pagkakaalam ko dyan, pag nakalink kayo sa NGO, sponsorship, yan, mga ganon, usually. Yan. So, dapat meron kayong mga link. Okay? Now, action na tayo. Hindi pa. Hindi muna tayo sa action. Doon muna tayo sa awareness. Ayan po. Ayan. So, awareness, kasali po sa awareness yung mga educational materials, yung advertisement, kumbaga, tawag namin dyan sa nakalimutan ko yung term na yan eh. Ayan, yung mga advertisement materials para sa, ayun, yung mga mass casualty. Ayan, yan. Dapat gawan nyo rin po yan ng procedures and protocols, sir, ma'am, mga managers. Yang ano ba tawag dito? Mass incident or mass casualty incident. Yan. May mga trainings din yan. Dapat magpa-training po kayo niyan. Alright? Ayan, mga ganon. Okay, so yan, trainings. So, paano yung magagawa yan? That is through your linkages. So, gagawa kayo ng sulat. Yun, sulat na. Communication letter na. Mga protocol. Yan, mga ganon. Yun, the action plan. Yan. Kasi, kailangan yan. Lalong-lalo na pag nasa gobyerno kayo. Yan ang napapala natin eh. Dapat nagiging detalyado tayo pag tayo mag-present ngayon ng mga projects, kumbaga project niya yan eh. Ayan, project niya yan. So, talagang matrix form yan, action plan, mga ganun, para malaman, para ma-release o para ma-approve yung inyong budget. Yan, mga honorariums, yan, budget importante talaga eh. Pero, hindi mo makukuha yung budget pag hindi mo ginawa ng rationale yan or background yan or anong purpose mo dyan sa iyong programa or project. Yun po. So, yun. Pag na-approve yun, tuloy-tuloy po yung ating educational training, awareness with regards to the different disasters or emergency na meron. Opo. Ayan. Opo, depende po kasi sa lugar eh. Sometimes, meron tayong mga standards, pero meron din tayong mga tinatawag ko dyan, yung common lang po sa inyo.
So, yung meron mga common lang po sa inyo dyan na nangyayari, gawan din nyo po yan ng protocol. Huwag na po rin kayong ulit mag-antay ng example na naman. Na may dapat gawan, always mauna tayo dyan. Okay, mga managers, always, kaya nga sabi ko kanina pag kayo ay naging disaster risk reduction management manager or emergency response manager, talagang ship behavior tayo dyan, magiging manghuhula tayo dyan, magiging parang si gusto kong magsabi ng pangalan pero baka ayoko, hindi ko talaga hilig yung magsabi ng mga pangalan or mga anyways, yun. Alright, so yun ang mga bagay-bagay. Tapos, let us now go to action. Ano yung action? Kung meron ka na niyan, may mga trainings na po, ayan, re-echo na yan o re-echo na yan, ano po, galing sa iyo, doon mo na naman yan i-deliver or re-echo mo yan doon sa iyong workplace. Yan, sa mga estudyante, sa mga empleyado. Hindi lang po estudyante kasali po empleyado kasi tao din po yung mga yan. So dapat meron din po mga nakapaskil na mga procedures sa mga opisina nyo po. Opo. Yan, part din yan po ng procedure, ano po, na merong mga procedure na nakadikit, na malaki mga procedure nakadikit sa every offices na meron kayo dyan. Every office na meron kayo dyan, dapat may nakadikit po. Ano para hindi kasi, at least para ma-remind, ano po, baka lang. Yun. So, action. Ano ibig sabihin na action? So, gagawa rin po kayo ng training seminar. Ayan. So, training seminar sa mga staff, sa empleyado, tapos training seminar sa mga estudyante. Ayan. In between that, meron pang in between dyan, sir. Ano po, mga months, pero medyo hahaba na tayo. Sige lang. At least, madidiscover nyo rin po yan pagdating ng panahon. While you are doing your job, while you are on your process of mastering your work of what you are doing. Ayan. Alright, so yun. Now, let us talk about ano ang gagawin. Ano ang responde pag ito, active shooting. Ano yung responde? Anong gagawin? Okay, for the students and teachers, okay, I'm referring to schools, ano po, kasi yung nangyari ngayon, eskwelahan. At saka yung mga active shooting na yan, usually sa eskwelahan nangyayari, ano po. So, first things first, pag merong active shooting, what are you going to do? Number one, if you need to hide. Opo, hide. Alam nyo, yung design ng mga school na yan, half concrete or full concrete, meron half concrete, half wood, half metal. Okay, pero yung half niyan, concrete. So you can hide there. Okay? Lock the door. Alright? Yan. Lock the door. Tapos, if you think you have the opportunity to run, escape, you better run. Escape. Get away from the area where the active shooting is happening. Get away. Takbo ka agad. Exit ka agad kayo. Ano po? Kung may opportunity to run. Now, what is the worst thing? Paano pag nandoon sa inyo yung active shooter or shooters? Ayan. So, ang mangyayari dyan is that wala na pong ibang paraan. The last resort would be fight. You will have to go and engage with the shooter. Kung anong merong makita nyong panggamit na magiging weapon yan para panghampas, panghataw nyo sa shooter, gawin nyo po. Kasi you are defending your lives. Pag marami kayo, edi mas maganda. Okay, pwede pagplanuhan or talagang hawak na kung anong merong mahawak na pwedeng pangdepensa.
Yan. So that is the last resort. You need to fight the shooter. Neutralize. Ayan. Wala na pong pakialaman diyan. Kung namatay, edi namatay. Kung napilay at hindi na makalaban, depende na po sa atin yun kung tutuluyan nyo ba or kung meron pa tayong konting awa sa ating mga puso, then let them live inside the jail. Ayun. So, yun po ang dapat natin gawin. Yeah, mga bomb threats, ano po, at saka yung mga bomb incidents. Ayan, gawan nyo po ng protocol yan. Procedures and protocol. Ayan. Marami po tayong mga technical term na ginagamit dyan. Ako po, yan. Na-experience ko din po yan. Ano po? Ayan, ayan. At, ano pa ba? Yun. Alam nyo, sa experience ko, guys, kasi yung school na pinagtrabahuan ko, nung naging ako yung chief security, naku, parang UP ang dating eh. Hindi natin alam kung saan yung kalaban natin. Pero as a security personnel, alam ko meron na nasa loob, may mga estudyante na sila yan, mga ganun. Kino-consider ko rin yan, pinag-aralan ko rin yan, ano po, ni-research ko rin kung paano mag-deal sa mga ganito, mga meron talaga, mga miyembro, mga ganun. Yan. Mga fraternity, mga organization, mga ganun. Yung sinasabi nilang opposite ng kanan. Yan, meron yung mga ganun. So, yung school na yun, talagang alam ko, meron. Pero, well, discreet lang. Pero pinag-aaralan natin sila. Meron tayong mga intelligence network dyan na details sa kanila para pakinggan natin yung mga ganun, okay? Yun. So yun po yung mga bagay-bagay na yun. Yung iba na hindi ko po alam, hindi ko po na-share dito sa inyo. Pwede po kayo mag-comment, please do your comment sa comment section. Tanong, mga ganun. Baka sakaling masagot po natin at matulungan namin kayo, mga sirs, mga ma'am. Comment lang kayo. Wala namang, hindi naman ako teacher ngayon, hindi ko sabihin mali ba o correct ba. Wala po. Kahit ako'y teacher, hindi po ako nagsasabi ng wrong or mali sa mga estudyante in front of their classmates. No. Kung hindi tama ang sagot, sinasagutan natin ng maganda na hindi napapahiya yung estudyante. Ayoko po yung mga ganun. Sa matter of fact, mas gusto ko pang patawain yung estudyante ko kaysa insultuin yung estudyante. Hindi ko po kayang gawin yung mga ganung bagay, mga bossing. Ano po? Happy lang tayo always. Masaya. Yun ang gagawin natin. Yung ginagawa ko po. Anyways, alright, now, pag-usapan naman natin on the part of these minors. Bakit nagagawa ito nila? Anong mga factors? What are the factors why these disturbed children actually are motivated and do really are engaging? Naku, nakakatakot. Ano po? Yan. So, pag-usapan natin. Number 1. Well, of course, alam natin. Sino ba talaga mga nagiging ganito? Yung mga anak po na hindi po masyado na babantayan ng mga parents. Or yung mga bata na ito na galing sa broken family na hindi in result at the end point hindi naaasikaso ng parent niya. Okay? Kasi depressed siguro sa breakups or sa separation, ganun, something like that. Okay? Yan, mga ganun. At saka ang pinaka delikado and very disturbing kung bakit namomotivate ito ay yung social media, guys, mga bossing. Yan. Kasi itong social media, hanggang saang parte o dulo ng mundo umaabot itong mga ganito. At dito po, ito po ay nagiging
platform ng mga masasamang tao. Dito nila especially itong mga organization na ito na funded ito na ang gusto lang ay terror ang gagawin. Yan, yung mga violence activity ang gustong gawin or violent activities ang gustong ginagawa. Yan. Ako, hindi ko talaga maisip-isip itong mga tao bakit. Ako nga mga bossing, pag ni manok ni kukuratsa. Pag sinabi ni Mrs. Patayin mo, kunin mo yung tsinelas, sapakin mo ng tsinelas yung kukuratsa. Kinuha ko naman yung tsinelas, sinapak ko yung kukuratsa, pero parang hangin lang ata tinamaan sa kukuratsa. Lapad ng tsinelas. So, yung kukuratsa sa gitna talaga ng tsinelas. Kanya lang, paghampas ko kasi, guys, yun lang sekreto ko talaga. Ewan ko kung bakit. Pag nananakit ako, guys, parang nasasaktan din ako. So, yung hinampas ko yung kukuratsa, ano po, parang hangin lang yung tinamaan sa lumipad na. So, pinagalitan ako ni Mrs. Ikaw na umampas kung gusto mo, kung kaya. Yan. Yan po yung attitude ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Okay. Kaya nga siguro naging advocator ako ng no violence. Okay? Wala at ayaw na ayaw natin yung mga anong tawag doon? Anyways, violence. Ayaw na ayaw natin. No. Kaharasan? I don't know. Ayan po. Yan. To cut the story short, ang talagang nagpapa-influensya sa mga bata na ito, social media. Kaya mga teachers, mga parents, talagang wag tayo mawawalan ng advice sa mga chikitings na ito, mga bata na ito. Sana nga gagawa tayo ng batas, sana yung batas natin sana cellphone, yung possession of cellphone, sana may batas tayo kung anong edad ba pwede nang humawak ng cellphone to mga bata na ito. Kasi ngayon guys, naku, parang laruan na lang yung cellphone. Di ba? Kaya yun ang nangyari. Medyo napapost po ako, parang may kumakatok sa baba Parang wala naman. Anyways, alright, so yun talaga ang problema natin dito. Yung social media influence galing. Hindi nyo ba alam yung mga ganon? Lalong-lalo na pag binivideo yan during the action time. Or for example, active shooting. Pag binibidyo yan. Tapos pinapadala yan. Pag nakita yan nung sinong organization na meron na dyan, nagpapadala ng pera yan. Ganyan ang modus. Opo, may mga pera po ito, mga na ito, yung mga mahilig sa violente. Opo. Ewan ko kung saan nila nakukuha yung mga pera na ganito, pero talagang available ito sa social media. Yan po. So, kawawang-kawawa po talaga yung mga, kahit dun sa school namin, may nangyari doon sa, pagkatapos ng shooting na yun doon sa school namin, kinabukasan guys, I was appointed as the chief security of that school. At doon nag-start ang buhay ko sa pagiging security guard, security officer. Ayan. Opo. Yan, tuloy-tuloy ang training, kumuha ng lisensya sa security, kumuha ng lisensya sa pagiging safety officer. Ayan. So, dyan po tayo nagkaroon ng lakas ng loob
okay, na matuto about security and safety. Ayan po. So kung sa tingin nyo kulang itong sharing ko, guys, comment na lang po kayo sa comment section at gagawa natin ng extension nito, part 2 ba o ano. At saka yun, kung sa tingin nyo maganda itong sharing na ito, reaction content natin na ito, syempre subscribe, like, share, and comment na po kayo, or please do hit the notification bell. Naku, 1 oras na pala. Oh my God, matagal-tagal din ito, ha? And sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po ang Chess Corner sa pagbibigay ng magagandang informasyon, positive information. Okay? At saka sana may natutunan po kayo, meron pong mga information na nakuha kayo, or if you need a personal healthy conversation with me, then wala naman akong trabaho ngayon. So libreng-libre po tayo, mga bossing. All you have to do is just contact me. Pero wala akong pera, mga bossing. Wala akong pampamasahe, wala akong pang-snack. Ano po? Kayo nang bumahala sa akin. Ano po? Opo, wala pa po tayong wala pa po tayong pondo. Opo, pag meron, why not? Ano po? Sige, yun lang po. Kasi medyo 1 oras na. At saka maboring na kayo. Sige. Pag meron pa pong nakalimutan, gagawa tayo na isa pang katulad nito on the next episode. Alright, so thank you. Thank you po, Lord God, Perfect Father, for giving us the opportunity to have this activity, reaction, comment sa YouTube. And thank you for giving us the energy. Thank you for giving us good health. And of course, thank you for making us happy. Okay? Thank you so much for everything. Our life, our good health, family, shelter, food, everything. Safety, protection. Thank you very much, Lord God the Father. We are praying this to our Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No one comes to you, Perfect Father, except through Jesus Christ. Amen. Shalom. I love you. Bye-bye.